May hinahanap nga ako dito at hindi ko nga mahanap kung ano yung hinahanap ko dito. Ayan nga at pataas-taas yung paa ko. Ayan nga at nakita ko na at nasa harap ko lang pala. Nga pala nagtatanim nga pala ako ngayon dito ng kung ano-ano. Di pa rin pala ako tapos sa paghahanap ko at ayan nakita ko na nga. Inaalis ko muna yung mga damo ditong nakaharang sa aking pagtataniman. Dito lang ang banda maghahawan kasi dito lang naman ako magtatanim. Sa mga magtatanong, sitaw nga palang aking itatanim dito. Para may pang-ulam at pag may sobra, pang bigay din at pang tinda. Kasama ko nga pala yung dalawa kong kasama sa bahay. Yan sila. Yung aking hana ay bising-busy, nakikita nyo naman kung anong pinagkakabisihan niya. Yung isa naman na pag-utusan kong gumawa ng pangharang sa aking tanim. Kumuha lang siya ng isang mahabang kawayan at pinaghati-hati sa gitna at pinaghati-hati at nagtigi isang dangkal. Pinagtutulisan lang yung mga dulo para mabilis maiano sa lupa. May baon din pala kaming pang merienda, piniritong saging, masyado kasi magugutumin tong isa namin kasama. Tapos na yung asawa ko sa pagputol-putol ng kawayan at ito, hiningi ko na. Tapos na rin ako sa pagtatanim at ito, nilagay ko na yung mga kawayan. Isa rin ito sa mga protection para hindi makikain ng mga manok. Lalo pag sumibol na yung buto. Tanim din pala akong patola dito, ayan, nagsisibulan na sila. Ilang puno rin ito ritong itinanim ko. Sa mga susunod na araw ay gagapang na ito. At gagawa na rin ako ng bahay nila at paakyatan. May mga nakikita akong tanim na patola na pinagagapang lang nila sa lupa. Tigil lang nga muna ako at napakataas na ng araw. Yan, ang init na. Lahat ng nagpawis ay nagpawis na. Balik ko nga dito banda yan, nakita ko yung aking asawa nangunguha pala ng panggatong. Mga palapa ng yung kinukuha niya ang panggatong namin. Ayan nga at pawis na rin siya. Madami din namang pwedeng gawing panggatong dito kaso ito ang mas madali at mas mabilis matuyo. Usok nga ako dito at maraming bubuyog. Gagalit nga yung aking hana doon kasi pinauusukan ko daw siya. Sinidyan ko na rin kasi yung mga tuyong dahon para maghawan-hawan naman ng kaunti. Napag-utusan ko na naman tong isa. Sabi ko nga sa kanya kahit sabaw na lang ang mapakinabangan ay ayos na. Pag ako nga ang kumukuha sa nilyo to ay sinusungkit ko lang. Nakakuha nga kami ng dalawa at ayan ininom ko na nga yung sabaw. Sulit na sulit yung sabaw kasi napakatamis. At fresh na fresh pa. Sabi ko nga sa asawa ko, uminom din siya. Buti nga at napilit kong uminom. Kasi mapili rito sa sabaw ng buko. Uminom nga siya at ang sabi niya ang tamis nga daw talaga. Inubos ko na nga yung laman para wala nang matira. Kinulang pa nga ako sa isa. Kaya binuksan ulit namin yung isa pa. Isinali na nga namin dyan sa lagayan ng tubig para makainom si Hana. Nagutom na nga ang prinsesa at nagmerienda na. Tingnan nyo naman at sarap na sarap. May pagsayaw-sayaw pang nalalaman. Para picnic na rin namin to. Tapos nga naming magmerienda ito, bumalik ako dito sa pagkuha ng mga kawayan. Inihiwalay ko na nga yung gagamitin ko sa paggawa ng aking bahay ng patola. Sa mga susunod na araw, gagawa na ako ng bahay ng patola namin. Tanghali na rin kasi ng mga oras na yan, kaya ito, naghanda na kami para umuwi. Kinukulit nga ako ng aking hana dyan na siya na daw magdadala ng isang mahaba. Siya na daw kasi kaya niya na daw magdala. Pinagbigyan ko nga at siya na nga ang nagdala. Hayan, tingnan nyo naman. Napakamatulungin talaga ng batang to. Thankful ako na anak kita, Hana. Siya, yun lang muna ulit sa ngayon. Bukas ulit. Paalam.